Magandang araw para sa ating mga minamahal na senior citizens. Sa araw po na ito ay pag-usapan po natin ang payout schedule na mangyayari sa June 23, 2026. Ito po ay pension para sa ating mga minamahal na senior citizens, and take note mga kwalipikadong senior citizens. At may mga halagang anunsyo na dapat niyo pong malaman. Sa araw po na ito, ang maibigay ko po ng mga impormasyon. Una, ang mga lugar kung saan may magaganap na payout sa social pension for indigent senior citizens. Pangalawa, ano ang oras po ng inyong pong payout? Pangatlo, saan po ba magaganap ang payout? Pang-apat, mga dagdag kaalaman patungkol po dito. At panglima, mga kumpletong requirements na dapat mong i-ready. Kaya naman, inaanyayahan kita na tapusin mo ang video na ito hanggang sa dulo nang sa gayon makuha mo ang punto ng video kong ito. At kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel at gusto mo agad itong content, ang gawin mo lang ay isubscribe ang aking YouTube channel. At hindi ko na papatagalin pa ang oras sa pag-usapan ang bagay na ito. Kaya naman, let's go! Ang una sa ating listahan ay ang Santa Maria, Davao Occidental. Meron po magaganap na second quarter payout sa social pension for indigent senior citizens, at ito po ang mga listahan sa mga barangay. Sa Barangay San Juan, at lahat pala ito ay ang oras po ng payout alas 8 hanggang alas 4 po ng hapon. Sa Barangay San Juan at Barangay San Pedro, ang inyong pong payout venue ay magaganap sa San Pedro Gymnasium. Sa Barangay Dato Intan, Kinilidan, San Antonio, ang inyong pong payout ay sa San Antonio Gymnasium. Habang sa Santo Rosario at Barangay Kilusad, sa Santo Rosario Gymnasium ang payout. Kasunod naman ang munisipalidad ng Malita, dahil meron po magaganap na payout sa social pension for indigent senior citizens sa June 23, 2026. At ito po ang mga listahan na dapat nyo pong malaman ng mga barangay. Sa Barangay Little Baguio, alas 8 hanggang alas 3 ng hapon. Barangay Manuel Peralta, alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali. Barangay Lagumit, alauna alas 3 ng hapon. Barangay Kinangan, alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali. Barangay Tikulon, alas 1 hanggang alas 3 ng hapon. Barangay Dato Danwata, alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali. Barangay Dimulok, alauna alas 3 ng hapon. At mga unclaimed, alas 8 hanggang alas 3 ng hapon sa MSAW office, at sa lahat ng yun ay sa Barangay Gymnasium po ang payout. Sa Montalban ay meron pong magaganap na payout sa June 23, 2026 sa mga barangay na ito. Alas 8 po magsimula po ang inyong pong payout. Sa Barangay Balite, sa Balite Covered Court. Barangay Rosario, sa Rosario Senior Citizens Office. Sa Barangay Jeronimo, sa Silangang Covered Court. Barangay Manggahan, sa Manggahan Covered Court. At Barangay Burgos, sa Doña Pipeng Covered Court. At ito po ang mga listahan sa mga pangalan. Sa Ticao Island, Masbate, ay meron po magaganap na payout sa June 23, 2026. At ito po ang mga detalye. Sa Barangay Bagakay na may 49 pensioners, alas 7 hanggang 12 ng tanghali. Sa Barangay Burgos na may 142 pensioners, alas 7 hanggang 12 ng tanghali. Sa Barangay Danao, Giwanon na may 122 pensioners, alas 7 hanggang 12 ng tanghali. Sa Barangay District 2 na may 312 pensioners, alas 7 hanggang 12 ng tanghali. At Barangay Washington na may 106 pensioners, alas 7 hanggang 12 ng tanghali. Sa District 3 na may 90 pensioners, alas 12:30 hanggang 5 ng hapon. District 4, alas 84 pensioners, alas 12:30 hanggang 5 ng hapon. Barangay Hagnaan na may 82 pensioners, alas 12:30 hanggang 5 ng hapon. Barangay Luna na may 82 pensioners, alas 12:30 hanggang 5 ng hapon. Sa Santa Luna may 185 pensioners, alas 12:30 hanggang 5 po ng hapon ang payout. Sa munisipalidad ng Binmalay, meron pong magaganap na payout sa June 23, 2026. Sa alas 8 ng umaga ang Barangay Malindong. Sa alas 10 ng umaga ang Barangay Baybay Pulong. Alauna ng hapon ang Barangay Baybay Lopez. Alas 3 ng hapon ang Barangay San Isidro Sur.
Dagdag pa riyan ang barangay Sabangan na alas 8 ng umaga. Alas 10 ng umaga naman ang barangay Buenlag. Alaunang hapon ang barangay San Isidro Norte. Alas 3 ng hapon ang barangay Caloocan Norte. Sa barangay Salapingao, alas 8 ng umaga. Alas 10 ng umaga ang barangay Caloocan Dupo. Alauna ng hapon ang barangay Caloocan Sur. At alas 3 ng hapon ang barangay Poblacion. Sa munisipalidad or what I mean sa senior citizens ng natulungan ay meron pong magaganap na payout sa June 23, 2026. Ito ay local social pension at ito po ang mga listahan sa mga kasali po na kukuha ng pensyon. Sa probinsya ng Negros Occidental sa munisipalidad ng Morsha ay meron pong magaganap na payout sa social pension sa June 23, 2026 sa 1,543 na mga senior citizens sa 9:30 hanggang 5 po ng hapon. At dadala ko po ngayon ang mga listahan na kung saan mga kwalipikado po nagkukuha ng pensyon. Paki-post lamang po ng video ito nang sa po makita po ninyo. Sa San Jose Romblon ay meron po magaganap na payout sa June 23, 2026 sa Barangay Poblacion alas 8:11 ng umaga. Sa Barangay Pinamigihagan, alaunas 2 ng hapon. Barangay Kumbot, alas 3 hanggang 4 po ng hapon. Sa Negros Oriental, sa munisipalidad ng Ayungon, ay meron po magaganap na payout sa June 23, 2026 sa alauna alas 5 po ng hapon. At ito po ang mga pangalan sa listahan ng mga kasali po. Sa June 23, 2026 ay meron po magaganap na payout sa mga barangay ito. Alas 9 hanggang 3 ng hapon ng barangay Masway. Awatay sa Masway ang payout venue sa Pinagkamaligan. Alas 9 hanggang 11 naman ang barangay Liban sa barangay Gym ang payout. At sa barangay Kayumbay, sa barangay Gym ang payout alaunas 2 po ng hapon. At ito po ang mga listahan sa magkuha ng payout. Meron po magaganap na payout sa social pension sa barangay Quezon PIO sa alas 8 hanggang alas 3 ng hapon sa June 23, 2026 sa barangay Quezon Covered Court po magaganap. At ito po ang mga listahan sa mga kasali po na kukuha ng pensyon. Sa barangay Tapukon ay meron po magaganap na payout sa June 23, 2026. Ang mga lugar kung saan may magaganap na payout o bigayan ng pensyon para sa ating mga minamahal na kwalipikadong senior citizens. Sa mga nagtatanong, sir, totoo ba itong sinasabi mo? Hindi ba ito fake news? Hindi po iyan fake news dahil naka-include na po ang mga details na dapat nyo pong ma-inculcate, malaman, maramdaman. Kasi gusto ko pong sabihin sa inyo, dahil maraming nasabi, fake news namang sinasabi nyo. Hindi po ito fake news. Ito ay batas po ang Social Pension for Indigent Senior Citizens. At kung hindi ko man nakita ang inyong mga lugar, you can just go to the near barangay sa inyo at alamin kung meron na bang update sa inyong Social Pension for Indigent Senior Citizens. Kung kasali ka pa ba, meron bang update o ano ba ang gusto mong malaman na increase patungkol po sa inyo pong magaganap na pensyon. Baka yung iba hindi na nakatanggap dahil meron pong validation. Kapag hindi ka pa makapunta sa validation, automatic tanggal ka na po. And sir, ano ba yung mga requirements nito para payout kami? So ito po ang kumpletong requirements na dapat mong i-ready. Social pension requirements. Kapag ang senior citizens mismo ang pupunta sa venue, ito po ang kanyang dalhin. Una, original OSCA ID at national ID. Pangalawa, photocopy ng senior citizens ID na may 3 lagda o thumb mark sa hindi na po makakapirma. Kung ang representative ng senior citizens naman ang kukuha, ito po ang dapat niyang dalhin. Una, original at photocopy ng ID ng senior citizens ID na may 3 lagda o thumb mark sa hindi na po makakapirma. Original at photocopy ng valid ID ng representative
o government issued ID lamang na may 3 lagda o thumb marks sa hindi na po makakapirma. Sulat, pahintulot or authorization letter mula sa senior na mayroong pirma, thumb mark at naayon sa format mula sa DSWD, makukuha po ito sa inyo pong barangay. Pang-apat, kopya ng litrato ng senior citizens na may kasamang representative na may hawak na updated newspaper. Kung ang kukuha naman ay representative ng namayapang senior, ito po ang kanyang dalhin. Una, original at photocopy ng ID ng senior citizens or certificate of membership mula sa OSCA kapag wala na itong OSCA ID na photocopy. Pangalawa, original at photocopy ng government issued ID ng representative. Pangatlo, original na kopya ng death certificate na naka-certified true copy. Paunawa, ang mga namayapang pensioner ay makatanggap lamang ng kanilang pensyon depende sa quarter kung kailan o ang alinsunod sa alintunin mula sa DSWD. At yun po ang kumpletong detalye sa inyo pong makukuhang pensyon sa araw po na aking sinasabi. Salamat po sa pakikinig hanggang sa susunod na aking upload. Bye-bye.